us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakaganda at maulan at makulimlim na hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po na ibabati sa ating mga televiewers at sa ating pong mga masugid na tagapakinig at taga-subaybay sa Divine Mercy Hour. Lalo't higit ang mga kasapi ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, ila Sister Lita Martinez, Sister Chu Rivera, Sister Emma Del Rosario, at kay Sister LB Paglinawan, at ganun din ang mga kaparian ng ating Diocese ng Cabanatuan sa pangunguna po ni Bishop Prudencio Andaya. At ganun din binabati po natin sila Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng, at lahat ng ating kamag-anak na nakikinig at nanonood ngayong hapon na ito ay binabati po natin. At ganun din ang aming pong minamahal na principal na si Mama Aurora T. Aguila, at lahat po ng mga faculty and staff ng Nueva Ecija High School. Ganun din ang lahat po ng ating mga estudyante at kanilang mga magulang, lalo't higit ang ating po mga grade 9 learners ay binabati po natin. At lahat ng followers at subscribers ng Master Ipong TV. Ayan. So, tayo po ay nakaraos na naman sa isang bagyo kahapon, kasagsagan ng ating pangapag-ulan. So, sana po ay nasa ligtas kayong mga kalagayan sa inyong mga tahanan, at nakaraos din tayo doon sa laban ni Pacquiao kanina po, at draw yung naging desisyon ng ating mga judges sa kanilang scorecards ni Barrios, So tayo po ay nagpapasalamat sa pambansang kamao. Congratulations pong muli sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayan, nananalo na naman sa kanya pong pakikipagtunggali at pag-represent sa ating bansa sa larangan ng boxing. Ayan. So, kaya tayo ay patuloy na magdasal sa ating pambansang kamao para po sa kanyang kaligtasan sa bawat laban na pagre-represent niya sa ating bansa, At ganun din, napakaganda po ng tema natin ngayong hapon na ito, ang ating pong tema ngayon ay ano ba yung ating mga pinagkakaabalahan, sa buhay po natin. Yun po yung tema po natin ngayon, Kasi dito sa ating ebanghelyong marinig po natin mamaya ay abalang-abala si Marta, sa paggagayak, sa paghahanda ng makakain at pagsasalu-saluhan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus at ng ating Panginoong Hesus, sa ating kanyang pagbisita po doon sa bahay nila Lazaro, nila Maria at ni Marta, doon sa papuntang Jerusalem, kasi yung stopover po kasi yung bahay nila Marta, nila Maria at ni Lazaro na mga kaibigan, mga best friends po ng ating Panginoong Hesus, Kaya doon na lang po laging pumupunta, stopover ng ating Panginoong Hesus doon sa bahay nila Marta, So, napakaganda na sabi po ng Panginoon sa ating ebanghelyong marinig po natin mamaya ay pinili ni Maria ang lalong mabuti, ang makinig sa Panginoon at maupo at makinig at magnilay, kaysa sa pagiging abala o busy ni Marta sa aligagang-aligaga siya sa paghahanda ng napakaraming bagay para i-welcome at saluhan ng ating pong Panginoon at salubungin ng ating Panginoon, masama po ba yung pagiging busy? Alam nyo, ang trabaho o hanap buhay at pagiging abala ng tao ay biyaya ng Diyos, Biyaya ng Diyos po 'yan, At hindi ba, sabi nga ng Panginoon talagang nung umalis ang mga tao, pinaalis niya sa paraiso, hindi ba?
ay talaga magpapagal ang tao, no? Ngunit kailangan ay may oras ang Panginoon sa tao. Yun lang naman ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga tuwing araw ng linggo at mga pistang pangilin at araw ng pamamahinga, ay hinihikayat po tayo ng Panginoon na manahimik at huminto at magnilay. No? Kaya kung mapapansin nga po natin yung ating kalendaryo no? Sa ating civil calendar, di po ba? Lahat ng araw ng holiday at araw ng linggo ay kulay pula. Hindi po ba? Red. Ano ang sinisimbolo sa traffic? Pagka po nakita nyo po yung red na kulay no, doon sa stoplight, no? Ano po ba ang gagawin natin? Hindi po ba tayo po ay humihinto? Ayan. Kaya po pula ang nakalagay na kulay sa kalendaryo natin tuwing araw ng linggo at mga holidays. Ibig sabihin po nun, lalo na kung araw na linggo, Sunday is the Lord's Day. Kaya kailangan huminto muna tayo. Yun pala ibig sabihin nun. Na hindi lang basta kinulayan ng pula yung araw ng linggo sa ating kalendaryo. No? Yun pala ibig sabihin nun. Sa buhay natin, lahat ng araw, pwede nating gamitin para maghanap buhay, para magtrabaho, at para sa ating pong kinabukasan, at para mag-ipon ng ating mga pangangailangan, at tayo ay makabili ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. So, linggo lang ang hinihingi ng Panginoon tuwing araw na ito, para tayo huminto, magnilay, manalangin, at magbigay ng kalakasan sa atin, yung ating pong pananalangin at pag-worship sa ating Panginoon. So yun pala ibig sabihin po ng araw ng linggo na kulay pula sa kalendaryo. Tayo po'y huminto muna sa ating mga pagkakaabalahan o pinagkakaabalahan sa buong isang linggo ng ating pong pagpapagal sa buhay na ito. Paghahanap buhay, pag-aaral, yun yung ginagawa po natin Busy tayo. Kaya kung minsan, sabi nga, pag sobrang abala ang tao, masama din po. Kasi parang ninanakaw ang atensyon natin ng demonyo. Binibigyan tayo ng pagkakaabalahan ng demonyo upang tayo ay magkasala, tayo ay magkamali. Kaya po, masama din yung sobrang busy. Yan. Kaya tayo, take it easy. Sabi nga ng Panginoon, huwag masyadong abala sa buhay na ito. Huwag masyadong aligaga sa buhay na ito. Huwag nating parisan si Marta na masyadong busy at hindi na nakafocus sa Panginoon. Kaya nga sabi po niya, mas pinili ni Maria yung pakikinig. Kasi ang ginawa po ng kanyang kapatid na bunso ni Marta, Maria din po kasi pangalan nun. Baka mapagmalan nyo pong si Mama Mary. Hindi po yon. Si Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro. Yung bunso nilang kapatid. So ang ginawa kasi niya, dumating si Jesus sa kanilang bahay, ay hindi niya na tinulungan si Marta na kanyang ate sa paghahanda. Kasi syempre, pagdating po ng mga kasama ni Jesus, hindi lang naman si Jesus po ang pumupunta sa mga bayan at pumunta doon sa bahay nila Lazaro at nila Marta, Kung hindi kasama rin po niya yung kanyang mga apostoles. Marami sila at puro lalaki yun. Napakakainin nila. Syempre, pag lalaki, hindi pa ba malalakas kumain? Di ba? Kaya kailangan maghanda talaga ng marami, parang piyesta. Yun ang gustong mangyari ni Marta Kasi syempre, VIP yung dumating. Ang Panginoong Jesus ay dumating. Best friend po nila ang dumating. Hindi naman uso nun yung ite-text mo na ako'y papunta. Papunta na ako nyo sa inyo, mag-ready ka. Hindi. Siguro bigla na lang nagulat si Marta. Nagulat siya
na nando na sa bahay nila, sa pintuan ng bahay nila, sa tarangkahan nila ang Panginoong Hesus, at siya ay tutuloy sa kanila. No, siyempre, bago siya pumunta sa ibang bayan, sa Jerusalem, sa templo, ay nag-i-stop over muna ang Panginoon doon sa bahay nga nila Lazaro, nila Marta at ni Maria, no? So, ganun po yung senaryo doon sa istorya. Kaya, ganun na lamang. Hindi po ba tayong mga Pilipino, very hospitable, no? Yung hospitality, natural sa atin, no? Na ganun din yung gagawin sigurado natin. Na yung bisita natin, pagka pinatuloy na natin, lalo na VIP itong pumunta o dumalaw doon sa bahay natin, talagang ganun na lamang yung asikaso na ating gagawin, yung ating pagiging busy. Hindi ba pagka nga minsan, hinahayaan lang natin yung bisita natin na nandun sa sala, na naghihintay. Ano ba, kumain ka na ba? Di ba? Tinatanong pa natin, ini-entertain nating mabuti. Sige, ipaghahanda kita. Naku, ba't naman hindi mo sinabi? Hindi ka man lang nagpasabi na ikaw ay darating. Na ako ay nakapaghanda. No, sorpresa. Yun nangyari. Kaya, ganun na lamang kabisi si Marta. Hindi mo rin masisisi si Marta, na siya ay abalang-abala dahil nga nabigla, siguro nagulat din siya doon sa kanyang pagiging abala, no? Oo, kaya nga siyempre, iniwanan sa sala si Jesus at saka yung mga alagad niyang napakarami, at maraming tao sigurong sumunod doon sa bahay nila at maraming naghihintay pa doon sa labas. Oo. Kaya siyempre VIP, celebrity yung dumating. So ganun na lamang ang paghahanda at pagiging abala ni Santa Marta, doon sa kanya pong bahay nila dahil nandoon ang Panginoong Hesus. Ganun ang senaryo Kaya ganun na lamang siya kabisi. Ngunit si Maria, yung bunso nilang kapatid, piniling tumabi kay Jesus, naupo daw doon sa paanan ni Jesus at taimtim na nakinig sa mga itinuturo ng ating Panginoon doon sa bahay nila Marta at ni Maria. Yun po yung babanggitin mamaya dyan sa ating ebanghelyo. So, yun po yung story behind this. Kaya daw tayo nagiging busy, hindi nga masama, ngunit kailangan magbigay din tayo ng panahon sa Panginoon. Hindi yung tuwing araw ng linggo, linggong-linggo, nagtatrabaho rin po tayo. So, yun ibigay po natin itong araw na ito, itong oras na ito, para sa pakikinig sa Panginoon. Kaya nga tayo nagpapasalamat sa programang ito, tuwing linggo, 1 oras, Divine Mercy Hour. Nandito tayo sa radyo, nandito tayo sa social media, at tayo nakikinig, at nanonood sa mga pinapahayag po natin ng mga salita ng Diyos. Ito ay oras ng Panginoon. Katulad din ng banal na misa, tayo nakikinig, tayo nagninilay, nagbibigay ng oras at panahon para sa ating Panginoon. So yun po yung gusto ng Diyos, na huwag tayong mabaling lamang. Binibigyan na nga tayo ng 1 oras lamang upang siya ay purihin, sambahin at magnilay sa kanyang mga salita na nagbibigay ng ating kalakasan at ng ating buhay. So yun lang po ang binibigay sa atin po ng Panginoon, 1 oras lamang. Magsisimba ka tuwing araw ng linggo. Huwag yung puro laro, huwag yung puro social media, huwag yung puro panonood. O hindi, dapat may panahon din tayo para sa Diyos. Yun po yung lalong mabuti na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Dahil lalo tayong lalakas, mai-empower, ma-energize sa buong linggo kung tayo ay kasama natin ng Diyos. Kung tayo ay nagnilay sa kanyang mga salita. Napagbabago kasi tayo. Napagninilayan natin yung mga salita niya. Pagka tayo patuloy na nagre-reflect, yung ating pong buhay ay ina-align natin sa Panginoon. So, ganun kahalaga yung Lord's Hour, tulad po nito ng Divine Mercy Hour.
Napakahalaga po niyan sa buhay natin na bago man lang tayo pumasok na naman sa panibagong linggo, Lunes hanggang Sabado, tayo ay maghahanap buhay na naman, naglalaan po tayo ng oras, ng panahon sa pananalangin para sa Diyos. Inilalaan na natin yung panahon na ito, yung oras na ito, para kay Lord. No? Napakaganda po nun na tayo po ay naglalaan ng oras para sa Diyos. Sabi nga ni Jesus, mas pinili ni Maria ang lalong mabuti, no, kaysa sa pagiging abala o busy natin sa araw-araw. Tandaan po natin, hindi po sinusuway, no, ni Jesus yung pagiging busy natin. Hindi, kasi biyaya din ng Diyos yun yung hanap buhay po natin biyaya po ng Diyos yan At dyan tayo naghahanap buhay Yan po yung ginagawa po natin para ang ating buhay masustain, no, dito sa mundong ito. Kasi kung hindi naman tayo magiging busy at maghahanap buhay, wala tayong kakainin, hindi po ba? Wala tayong pakakain sa ating pamilya. Hindi natin mabibili yung mga dapat nating bilihin, no? Hindi po natin mababayaran yung ating pong mga bills na buwan-buwan dumadating sa atin. Hindi natin mababawasan yung ating mga utang. So kaya kailangan natin talagang magsumikap at maghanap buhay. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, wag dun tayo ma-focus. Let's stop and pray. Kailangan magdasal, huminto muna tayo, no? Mag-alat tayo ng oras para sa Diyos. Maglaan tayo ng panahon para sa Diyos. Yun po yung kanyang gustong sabihin. No? Binibigyan na tayo ng 23 hours. Yun pang isang oras tuwing linggo lamang yun, ibigay na natin sa Diyos. Ilaan na natin sa Diyos. No, isang oras lang naman yung kanyang hinihingi. Kaya ipagkaloob na natin sa kanya. Huwag natin siyang kalilimutan. No? Yun po yung gusto niyang sabihin ng Panginoon sa atin ngayon. Okay lang na maging busy tayo. Kaya lang, maglaan ka ng panahon at oras para sa Panginoong Diyos. O, diba? Kasi kapag naglaan ka ng oras, bibiyayaan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng siksik, liglig at umaapaw na biyayang ating kailangan sa araw-araw. Bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon kapag ikaw ay binibigyan mo ng oras at panahon ang kanyang mga salita. At tayo laging nagdadasal, nananalangin para sa ating kapakanan at para sa kapakanan ng ating kapwa. At mamaya po makikinig tayo kay Father Joel Gatus sa kanyang homilya tungkol dito sa ating ebanghelyo ngayon. Pakinggan po nating mabuti yung kanya pong mensahe, yung kanyang homily. Mamaya po pagkatapos ng ating pong ebanghelyo. So, magbabalik po tayo sa ating pong pagninilay dito sa ating mabuting balita. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ito po ang DWWJ sa IS-84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Mag-Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now.
Kastoy ti oni na ti barado nga agong numanayunan pa'y ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod ay nahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At lubos po tayo nagpapasalamat kay Ginoong Cristo Dulao sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating programa. At ganoon din sa ating technical side, kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew, ay ating pinasasalamatan at sa pamunuan ng DWJJ at Cab TV. So, tayo po'y dadako na sa ating pong ebanghelyo na pagninilayan po natin kasama po ang pagninilay ni Reverend Father Joel Gatus. So, pakinggan po natin dito sa Divine Mercy Hour ang ating pong ebanghelyo at tayo po ay napapakinggan at napapanood ngayon dito lamang po sa Master Ipong TV, sa ating YouTube, sa ating TikTok at sa ating Facebook. So, pakinggan na po natin ang ating pong ebanghelyo ni Reverend Father Joel Gatus. Pakinggan po natin. Sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid. Ang pangalan ay Maria. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang tinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin niyo nga po sa aking kapatid na tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa napakaraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nakasakay po sa isang bus. Siya po ay nandun sa pinakaharap malapit po sa pintuan ng bus. At kinausap po niya yung driver. Sabi niya, Mama, mamaya tuturo ko sa iyo kung saan ako bababa. Pakibagal na lang ng kakaunti. Para tumalon na lang ako, kailangan dun ako bababa. At sabi po ng driver, ay, bawal na po yan. Meron na po tayong mga designated bus stop. Baka mahuli po ako ng mga MMDA. Sabi po nitong matanda, huwag ka mag-alala. Sanay ako, basta mabilis lang naman. Bagal mo lang yung iyong sasakyan, itong bus. Unang bahala, atalon ako. Walang makakakita sa atin.
nagkakamot po ng ulo, itong bus driver, makulit ang matanda. Sige po ha, nung malapit na po, doon sa isang kanto, itong matanda, sinabihan na yung driver. Ayan na, bagal mo na. Salamat ha. Biglang tumalon daw po yung matanda doon sa kanto, doon sa daan. At habang pinapaandar po ng bus driver yung kanyang sasakyan, yung pong konduktor nandun sa gitna ng bus. Nakita po yung matanda, nakabababa pa lang, kala po niya, sasakay siya sa bus. Kaya anong ginawa po ng konduktor? Bumaba siya at binuhat niya yung matanda, sinakay na naman siya sa bus. Galit na galit po itong matanda. Sabi, bakit mo ko sinakay? Bakit po? Sabi ng konduktor, di po ba kayo sasakay? Kabababa ko pa lang. Sabi niya, nagpapara nga ako, dyan ako bababa, sinakay mo na naman ako. Paano ako niyan? Ay, pasensya na po. Konti na lang po, sasakalin ng matanda yung konduktor na miss po niya yung kanyang babaan. Pero anong aral? Tandaan niya po ito. Hindi lahat ng tulong natin ay nakakatulong sa iba. Amen? It doesn't mean that you are helping, that you are really helping somebody. Kaya nga po, pansinin niyo sa ating ebanghelyo, hindi tinulungan ni Jesus si Marta. Kahit na humihingi siya ng tulong sa kanya. Ano po sabi ni Marta? Panginoon, pagod na ako. Naghahanda ako para naman sa iyo ito. Sabi mo nga yung aking kapatid, si Maria, nakaupo lang dyan, nakikinig sa iyo. Tulungan ako. Pero hindi daw tumulong si Jesus. Hindi pinagbigyan si Marta dun sa gusto niya. Di ba? Patulungin ng Diyos. Dasal pa nga natin yan eh. Anong sinasabi natin? Our help is in the name of the Lord. Pero, bakit itong humihingi ng tulong, hindi siya tinulungan? Bakit hindi tinulungan ni Jesus si Marta kahit na umiling naman siya? Kasi hindi tulong sa trabaho ang kailangan ni Marta. Amen? Ang kailangan talaga ni Marta, pahinga, pakikinig sa Diyos, pakikiisa kay Jesus. Kaya bumisita doon si Jesus kasi gusto niyang makasama sila. Sabi nga ni Jesus kay Marta, pinaalala sa kanya, masyado kang balisa, masyado kang nag-aalala sa mga napakaraming bagay, pero isa lang ang tunay na mahalaga. At pinili yan ng kapatid mo, hindi yan maaalis sa kanya. Kapatid, magandang paalaala po ito. Bakit kaya hindi ka tinutulungan ng Diyos minsan? Baka naman may ginagawa ka na hindi niya pinapagawa. Amen? Bakit ka hindi tinutulungan ng Diyos? Kasi yung ginagawa mo, hindi naman yan yung tunay na mahalaga. Amen? When God does not help you, it is because you are doing something that is not helping you. When God does not help you, it is because God is reminding you, you should be doing something that is more important than what you are doing now. Please, before you do anything in life, you should ask the Lord first. Spell ask. A-S-K. Ibig po sabihin yan, A, adore Christ first. Mahalin mo muna ang Diyos. S, stay with Jesus first. K, have a keen listening to our Lord. Kasi kung hindi mo itatanong kung anong kailangan mong gawin, magsasayang ka ng oras ng panahon ng lakas. Di po ba? Gustong-gusto ko nga yung sinabi minsan ni Manny Pacquiao ang buhay ay parang boxing labanan. Pero kung suntok ka ng suntok, wala ka naman talagang tinatamaan, mananakdown ka, matatalo ka. Hindi dahil tinalo ka ng kalaban mo, kasalanan mo kasi pinagod mo ang iyong sarili. Trabaho ka ng trabaho, may ginagawa ka, hindi naman pinapagawa ng Diyos. Hindi yan dapat ang target ng buhay mo. Busy is not always good. Amen? Di ibig sabihin marami kang ginagawa na may tama ka ng ginagawa. Amen?
Tandaan niyo po kung anong ibig sabihin ng busy. Spell busy. B-U-S-Y. Remember this. Busy is being under Satan's yoke. Masayang demonyo kapag marami kang ginagawa kasi yung trabaho mo, yung ginagawa mo, nilalayo ka niyan sa Diyos. Di po ba? Di ninyo. Bakit marami sa inyo di nakakasimba physically? Maraming salamat po. Palagi kayo nagsisimba online. Pero iba pa rin po yung physically. Pupunta ka sa simbahan. Tatanggapin mo yung katawan, yung dugo ni Kristo. Ano ang dahilan na napakarami sa inyo? Anong excuses? Father, busy po ako eh. Dami ko pong trabaho. Just a gentle reminder, my dear friends. The Lord did not made you just to work. Amen? Why did God made you? So that God can love you. Kung gusto lang pala ng Diyos na magtrabaho ka na magtrabaho, dapat hindi ka niya ginawang tao. Dapat ginawa ka na lang niyang robot o makina. At tanong ko po, robot ka ba? Makina ka ba? Bakit wala kang tigil? Bakit hindi ka humihinto? May I remind you once again that you are called a human being. You are not a human doing. Kapag nagtatrabaho ka na nagtatrabaho, ano talaga sinasabi mo? Pride yan. Kataasan yan. Kapag hindi ka humihinto, hindi ka marunong magdasal, sinasabi mo sa Diyos, di kita kailangan. Kailangan ko itong trabaho ko, itong magbibigay sa akin ng pera. Ang sinasabi mo talaga sa Diyos, hindi ako nagtitiwala sa iyo. Kailangan ko itong trabaho ko para mabuhay kami ng pamilya ko. Kapag hindi ka humihinto sa trabaho mo, sinasabi mo sa Diyos, Lord, kaya ko na kahit wala ka. Pero ang tanong, kaya mo ba talaga ang lahat mag-isa? Can you provide for everything in your life? Can your work help you with everything in your life? Sagutin niyo po. Alam niyo ang sagot dyan. Baka naman kamukha mo si Marta. Masyado kang alalang-alala sa pagkain. Pero nakakalimutan mo, yung bisita mo, yung pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay mo, ang Diyos, si Jesus, nagmimilagro ng pagkain. Kaya niyang paramihin ang pagkain. Kaya niya kanyang busugin. Di po ba? Hindi lang niya pupunuin ang iyong tiyan, may sobra-sobra pa. Kaya bang gawin yon ang iyong trabaho? Kahit na trabaho ng trabaho, di ba? Palaging kulang. Baka naman kamukha mo si Marta. Balisang-balisa ka sa comfort, pleasure. Gusto mong papahinga ka. Gusto mong maginhawang iyong buhay. Kakalimutan mo si Jesus. Kayang matulog sa gitna ng bagyo. Kaya bang i-provide yon, ibigay yon ang trabaho mo? Kaya nga, bakit ka mag-aalala sa buhay? Kung ang Diyos, kaya kanyang bigyan ng kaginhawahan, ng tuwa, ng kapayapaan sa gitna ng mga problema ng buhay mo, bakit hindi mo siya lapitan? Bakit hindi ka manatili sa Kanya? Bakit hindi mo siya papasukin sa iyong puso at kaluluwa? Be careful, my dear friends. Busy doesn't mean productive. Di dahil marami kang ginagawa, kapatid, marami ka nang nagagawa. Di po ba? Malungkot na kwento, kakaunti na nga ang iyong sweldo, yung iba pa dyan, sinusugal pa online. May pakinabang ba sa inyo yung sugal? Kahit na sinasabi, libangan po, Father. Pero yan yung libangan na nakakasira ng buhay. Di po ba? Naglalaro ka para mawala yung stress mo. Pero pag naubos ang pera mo, stress na stress ka. Isipin niyo yun. How about worry? It is also a kind of work. Nag-aalala ka na nag-aalala sa mga problema mo sa buhay. Pero ang tanong ko, may nababago ba sa iyong sitwasyon? Sa kakaisip mo dyan? Sa iyong mga pinagdadaanan? Di ba wala? Ano yung kasabihan? That worry is like a rocking chair. You keep on moving it, you keep on using it, but it brings you nowhere. Hindi kailangan ng Diyos ang trabaho mo. Ang kailangan ng Diyos, ikaw, kapatid. God wants you. You are enough for God. Minsan kasi, sinusukat natin ang ating halaga dun sa ginagawa natin, dun sa trabaho natin. Di po ba? Kaya nga, yung mga ibang matatanda sa atin, yung mga ibang senior, nadidepress sila kapag wala na silang trabaho, pag retired na sila, pag wala silang ginagawa.
feeling nila wala na silang kwenta. But please, understand this. Remember this. God does not measure your worth by your work. Ang halaga mo, kapatid, hindi naman nakikita yan dun sa iyong trabaho, dun sa iyong ginagawa. You are important with or without work. God loves you even if you're doing something or not doing anything. May trabaho ka, wala kang trabaho, kumikita ka, baon ka sa utang, mayaman ka, mahirap ka. Di mahalaga yan sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, mahal ka niya. Kahit na madalas hindi mo siya mahal. Yan ang mabuting balita. God does not need your work. God needs your time. God needs your presence. God needs your focus. Hindi ko po sinasabi na wag na kayo magtatrabaho, ha? Ang sinasabi ko lang po, alamin mo ano ang dahilan bakit nagtatrabaho ka, bakit nagpapagod ka. Ang sinasabi ko lang po, sana alamin mo ano bang pinakamahalaga sa buhay mo, yun yung unahin mo. Ang mga empleyado po, required po silang magkaroon ng SSS, Social Security System. Para po pag nag-retire, di ba, may pension sila, may tulong sa kanila. Pero alam niyo po, ang Diyos, nire-require ka din niya magkaroon ng SSS. Ano po yung SSS ng Diyos? Remember this. S, slow down. S, stay with God. And another S is savor the moment. Slow down, stay with God, savor the moment. It is because in our world today, one of the silent diseases, illness that kills us is restlessness. Hindi tayo tumitigil, masyado tayong balista, masyado tayong nag-aalala, pinapatay natin ang ating sarili sa trabaho. This is not the will of God. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabuhay ka, ang magkaroon ka ng buhay na umaapaw. Meron po tayong isang follower, nung minsan po pinuntahan ako, nilapitan, nag-open up po ng kanyang problema tungkol po sa kanyang anak. 10 years old pa lang po yung bata, dinayagdose po nila with autism. Ang autism po pala, ngayon ko lang nalaman, hindi lang po inborn yan, ha? Acquired din daw po. At saan nakuha ng bata? Nakinig po kayo mga parents. Yung bata po palaging nakatutok sa gadget, sa cellphone. Nagkaroon po ng epekto sa kanyang pag-iisip. Kaya nga po, nasira yung pag-aaral ng bata, pinalabas po dun sa kanyang eskwela, stress na stress po itong nanay, hindi po niya alam kung anong gagawin. But that is a warning. Natotoo po ito kasi inwento din po ng isang kaibigan ko na isang rehab po tayo dito sa Bulacan. Ang ginagawa po nila, tinutulungan nila yung mga addicted din po sa social media. At mabibigla po kayo, hindi lang po mga teenager, ha? Meron din po mga matatanda, abogado, doktor, meron pong engineer, mga negosyante. Sakit na po ang hindi tumitigil ang ating isip, yung hindi na tayo nakakapagpahinga. Isipin niyo po yun. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, hindi lang po sa ating kalusugan, pero sa ating kalooban. We are so restless. We keep on moving. At sa Amerika po, ang ginawa nila, isang therapy para daw po gamot sa mga addicted sa social media. Yung mga hindi mapakali, yung mga palaging anxious, balisa. Pinapatitigan po nila, hinaharap po nila sa wall for 15 minutes a day. Yun lang daw po dapat ang gawin nila. Titigan, tignan yung dingding. Napaisip ako, sabi ko, meron tayong ganun na therapy, ha? Hindi lang libre, nakakatulong pa sa ating kaluluwa. Ano po yung therapy natin? Ang tawag dyan ay dasal. Eucharistic adoration. Hindi lang po tayo nakatunganga sa dingding. Tayo po ay nagmi-meet face to face, nakaharap sa banal na Santissimo. Umuupo tayo, tinitignan natin si Jesus, binibigyan natin siya ng oras sa katahimikan, pinapapasok natin siya sa ating mga kalooban. At yan po ang gamot, lunas sa ating pagod, sa ating pagkabalisa. Ang sagot sa ating pagkalito, SSS. Ano po yon? Slow down, stay with God, savor
the moment. Ang paraan, kapatid ng Diyos, para makuha niya yung iyong atensyon. Bibigyan ka niya ng problema. Kasi pag wala kang problema, dire-diretso ka lang eh. Pag meron kang mabigat na pagsubok, doon mo lang siya maaalala, doon mo makikilala ang iyong limitasyon, ang iyong kahinaan. Pero sana, wag mong hintayin na magkaroon ka ng problema at pagsubok para lang maalaala mo siya, para lang lapitan mo siya, para lang bisitahin mo siya. Be aware that when God does not help you, it means God wants you to be close to Him, to stop and to stay with Him. Kapatid, the best thing in life is not working, but the best thing in our life is being with the people, the person that we love. Amen? Gustong-gusto niyo po bang nagtatrabaho? Aminin niyo. Tapatan. Diba hindi? Pero anong tuwa niyo yung pag-uwi niyo, makikita niyo mga anak niyo, maminamahal niyo, nawawala lahat ng pagod niyo. Di po ba? Ang pinakamasarap na karanasan sa buhay ay hindi yung nagtatrabaho ng nagtatrabaho. Ang pinakamasarap na bagay sa buhay ay ang karanasan na makasama mo ang iyong mga minamahal. Sana maging malinaw po sa atin ito. Bakit ka nagtatrabaho? Para magkaroon ka ng mas maraming oras, panahon na makasama mo ang iyong pamilya. Huwag mong ipagpapalit ang iyong buhay sa trabaho. Huwag mong ipagpapalit ang iyong mga minamahal diyan sa iyong ginagawa. Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Bibigla ka. Just one click. Habang ikaw ay nakahiga sa kama, binabalikan mong iyong buhay. Gusto mo bang maalaala yung lahat ng pagod mo sa trabaho mo? Kaya nangangawit ka, kaya na-stress ka, kaya na-pressure ka. Diba? Ang sarap na bago ka man lumisan dito sa mundo, ang naaalala mo yung mga panahon na kasama mo ang iyong mga minamahal. Kaya matuto po tayo. Kapatid, magkaroon ka sana ng SSS. Wag lang puro trabaho. Hindi ka maliligtas ang trabaho mo. Do not replace your worship with your work. Ang ibig sabihin ng SSS, slow down, stay with God, and savor each moment. Makikita mo, mararanasan mo kapatid, mas lalakas ka pa, mas matutuwa ka, at mapupuno ka ng kapayapaan ng Diyos ngayon at magpakailanman. So ayan, napakinggan po natin si Father Joel Gatus sa kanya pong pagninilay tungkol po sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ko nga po kanina, yung tayo pagiging busy po natin ay hindi masama. Ang hinihingi lang po sa atin ng Panginoong Diyos yung tayo magkaroon ng oras sa Kanya. Kasi yung ating work ay biyaya din ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ay kailangan ay panatilihin natin yung oras natin sa Panginoon, sa pakikinig natin sa Panginoon, sa Kanyang mga salita. Tandaan po natin yun. Kasi yun pong hanap buhay kuminsan ang pumapatay sa tao. Yung pong ating pagiging busy, pagod na pagod po tayo sa ating buhay. Kasi nabe-burn out tayo sa ating mga ginagawa. Kaya kailangan natin talagang huminto, tumahimik para makinig naman doon sa sinasabi ng Diyos sa atin. Baka may mensahe na ang Diyos sa atin Tingnan po natin, baka naman pinagpapahinga ka na ng Diyos. Kaya yung oras ng Panginoon ay napaka-importante, napakahalaga sa buhay ng tao. Pinagpapahinga ka. Hindi para ikaw ay lumisan na sa mundong ito. Pinagpapahinga tayo para ma-energize muli, para maging productive tayo sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa ating work, sa ating hanap buhay. Huwag lang tayo maging busy lagi sa buhay na ito. Kung hindi dapat maging meaningful, maging productive tayo sa buhay na ito. Sa papaanong paraan? Sabi nga ni Father Joel Gatus kanina, stay with God. Listen to the Word of God.
manahimik tayo. Yung bang pagkagising mo lang sa umaga, nagdadasal ka na. Pagkagising mo pa lang sa umaga, magpapasalamat ka na at humihingi ka na ng gabay sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gagawin sa buong araw, sa buong linggo. Ganun dapat ang ating ginagawa, mga kapatid. No? Hindi yung pagkagising, cellphone agad ang taban. Kailangan makita agad. Yung ating mga hanap buhay, kailangan natin yon. Ngunit kailangan din natin ng Diyos sa buhay natin. Yung pera, mahalaga. Yung pagkain, mahalaga. Pero mas mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung wala ang Diyos, baliwala lahat ng pagpapagal natin dito. Baliwala po yan lahat. Kasi biyaya din ng Diyos yan eh. Lahat ng ginagawa po natin, yung hanap buhay natin, yung trabaho natin, yung profession natin, biyaya ng Diyos. Siya lang po ang nagbigay sa atin yan. Ipinagkatiwala lang po sa atin yan. Yung mga hanap buhay po natin. Kaya alagaan din po natin yung ating mga sarili. No? Yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Napaka-importante po niyan sa atin. No? Mahalaga ang trabaho, mahalaga ang hanap buhay, ngunit mahalaga rin na makinig sa Panginoong Diyos. Yung mensahe niya sa atin araw-araw. We must stop and pray with the Lord. Yun po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal na kapatid, hindi busy ang Diyos sa panawagan po natin. Laging nakikinig ang Diyos araw-araw sa bawat sandali ng ating buhay. Tawagin lamang po natin siya. Natutuwa po ako dun sa panuntunan ng mga kapulisan ngayon. 5 minutes lang, darating na ang kapulisan kung kailangan natin. Ganon din po ang Diyos Pag tinawag po natin sila, tinawag po natin ang Panginoong Diyos, mabilis pa po yan. Sa 5 minuto. Darating at darating na po yung kanyang tulong. Basta't sincere po tayo na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Basta't ibigay lamang po natin yung ating oras, panahon sa ating Panginoong Diyos. Ulitin ko, hindi po masama na maghanap buhay at maging busy sa araw-araw. Ngunit dapat naglalaan po tayo ng oras at panahon para sa Panginoong Diyos. Amen! Sa muli po, maraming salamat po sa inyo pong panonood, pakikiisa, pakikinig sa ating Divine Mercy Hour. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Lumipas na naman po ang 1 oras, mga minamahal na kapatid. Sana marami po tayong natutunan pare-pareho. So, wag lang po tayo maging busy, kung hindi maglaan po tayo ng panahon para sa Panginoon. Maraming salamat po. Ito po si Brother John Paul Valino. God bless us all.